Nirepost mo eh. Actually, yan yung ano nila, unang banat para magmukhang wala nang kwenta sa Senator Trillanes. Yung mga banat niya, yung mga accusation niya, para pagmukhain na parang wala nang saysay ang lahat ng to. Pero kung titingnan nyo lahat ng mga, ako nga, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, hindi talaga ako, kahit dati pa, hindi ako nagko-content about sa'yo na parang high praise talaga. Kasi, alam nyo naman, DDS, di ba? Alam nyo na yung pagka DDS ka, para kang nakaluhod eh. Ganon. Pero, once na pinakinggan mo yung mga information, magugulat ka tulad ngayon, yung imposible na gagawa ka ng kwento kay Senator Bongo na sinubukan kang bayaran. Pwede kang makasuhan yan eh. Na hindi totoo yung sinasabi niya eh. Tsaka pero ang tanong nga dito, Senator, kasi marami dito hindi nag-sink in sa kanilang mga utak, lalong-lalo na sa mga DDS na parang pinapalabas nila na joke time ang mga ginagawa mo. Pero gaano ka seryoso itong nalalaman mo sa mga Duterte? Ano yung endgame? Anong endgame at gaano ka tindi yung nalaman mo talaga tungkol dyan? Sobrang talaga. Kaya nga parang mission in life ko na eh. Kasi sa sobrang dami at sobrang karimari-marim yung nakita ko, hindi to pwede. Hindi talaga sila makabalik. Hindi sila pwedeng makabalik sa pwesto. Kung ano yung nila, no? Imaginein mo si Sara, nakita naman natin yung video, di ba? Yung pupugutan ng ulo, papatayin. Imagine mo kung gagawin mong presidente yun. Di ba? May problema tayo doon. Di ba? Talagang bengador, hanapin niya kung sino. So anyway, nakita ko yung ginawa nila. Ginawa nila sa Davao. Ang problema lang kasi, talagang, syempre, pagka ikaw, parang sa North Korea, alam mo kung magse-survey ka sa North Korea, mga 99.9% ang approval rating mo. Kasi nandoon sila, nasanay na sila na yung tipong pagka paloko-loko ka, tutumbahin ka. Parang ganun yung nangyayari. At ang nakita ko, ang endgame dito is mapanagot sila. Alam mo, napansin ko lang sa mga Duterte, puro lang salita. Magaling lang sila magsalita. Pero pag gagawin na, hindi na eh. Kaya nawawala rin yung pagkabilib ng maraming Pilipino, Sen. Correct. And alam mo, yung naalala ko kasi kung saan to nagsimula yung myth na create nila, di ba? Yung parang Dirty Harry. Tapos, naalala nyo yung safest city. Safest city in the world. Noong time kasi na yon, 2015, hindi pa uso yung fake news eh. Yung pausbong pa lang yung Facebook noon. Pagka may feature na ganito, parang ini-issue mo kagad na totoo. So, ganun yung lumabas. Safest city ito. Nung una nagsimula, number 9. Until nung later on, number 1 na. Sabi ko, pumunta ka lang ng Singapore, palagay ko naman eh. Di ba? Tatalunin na kagad. O Japan, ilan ng city doon sa Japan, ilan ng sa Korea, ang dami. Tapos tignan mo yung totoo talaga, sa top 1,000, wala nga yung Davao City. Tapos ito pa yung mas masahol. Base mismo sa datos nung PNP, yung Davao pa yung number 1 sa rape tsaka murder. Yung pa yung most dangerous actually sa Pilipinas. Pero gano'n nila na napaikot. Tapos, syempre, marami mga Pilipino hindi naman nakapunta sa Davao. In-embrace yun na parang, yung Davao parang Singapore. Teka muna, ito nga, kakapunta ko lang ng Davao. Punta ka lang ng ilang sobrang traffic. Tapos, parang ikukumpara mo lang ako nakita ko yung Cagayan de Oro, Gensan, mas maganda pa yung Gensan Santos. Yung Cagayan de Oro halos siguro parehas with Davao. Hindi siya yung parang the impression that they're creating na parang parang paraiso. Yung Caloocan po, ano po sa Caloocan? Bago tayo siguro lamang yung Davao doon sa Caloocan. Siguro bago tayo lumayo dito muna. Lamang yung Davao sa Caloocan. Pero ito may bago silang nilalabas na yung parang tourism index daw na number 1 yung Davao. Biruin mo yan. Paano mo naman sasabihin yun? Dito kung magbabakasyon ka, sabi ko, nothing against the people of Davao, pinag-uusapan natin dito, yung
fake news ng mga Duterte. Na-package nila ngayon, maraming sumakay doon. Kaya akala nila totoo, hindi nga totoo. Yan. Alam mo Tulad ngayon, isa sa balita, 61 na wanted na aresto sa Davao. Uy, So parang nangyayari tuloy. dami. Oh, legit to. 61, ang dami pa lang. Di ba? Halo-halo yan. Ang dami. Halo-halo yan. Ang mga nahuli, yung mga rapist, Yeah. mga magnanakaw, at yung mga involved sa droga. Sabi nila, wala daw droga sa Davao. Yun na nga. So Oh, parang diba? ang dating, parang ang dating nagiging kanlungan ng mga Kriminal. wanted ang Davao. Lalo rapist. Hindi. Di ba? Kriminal. Kriminal. Yeah. Alam mo segunda. Wanted na kriminal. Segundaan ko yan. Alam mo, ito totoo ito. May ebidensya ako dito. Alam niyo na link naman din ako kay Senator Amy. Naging kayo? Hindi, na-link na. What I mean is kumbaga may link ako sa kanya. Kumbaga nagkasama kami, yung vlogger niya na kasama ni Senator Amy. There is a time na birthday ni Senator Amy together with the Vice President and the former President Duterte. Alam mo, ito totoo to. Yung sinasabi mo rape case, pumunta kami sa isang orphanage. Ando si Senator Amy, si Vice President, si Baste. Tatlo sila kompleto. Pinuntahan namin isang orphanage sa Davao. And then, ang daming mga bata na babae na nandoon na ginagamot ng orphanage. Dahil ang kaso ay rape. Mentally, no? Mentally. Hindi pinabidyohan sa amin yun. Grabe. So, Meron pa. So, ibig sabihin, di ba, ng walang mga biktima kung Maraming- kung walang rape, maraming wala biktima dapat No, biktima. wala dapat biktima. Pag maraming biktima, ibig sabihin maraming rape. Kaya nga itong sinasabi ni Mayor Magalong na nung daw talaga ina-admire niya si Duterte kasi daw talaga nung panahon na yon, pati daw madre sasabi safe daw maglakad. Teka muna, yung madre hindi yan ginagalaw. Di ba? Nagbobolahan tayo eh. Oo, tsaka, di ba? Sobrahan naman ng buladas. Pero ganun sila mag-exaggerate, di ba? Na, kahit maglakad ka kay sabi ni kay Tano sa debate namin, kahit maglakad ka ng gabi sa Davao, ganun. Nasa statistics nga ng PNP, rape maaring paglakad mo doon, hindi ka naman automatic i-rape ka agad, di ba? Pero, yun pinakamaraming murder tsaka rape. Yun na, ano pang debate natin doon? In fact, hanggang ngayon, based sa statistics ng PNP, ando doon palagi ang Davao City. Totoo yan, Sen, kasi meron yung turista po sa Davao. Mag-partner, isang babae, isang lalaki. Yung lalaki ay pinagsasaksak, tapos mula third floor, tinapon, pababa. Tapos yung babae, naiwan sa taas, na pinagsasaksak din. Oo, na-content ko yan. Lumabas din sa balita yan sa mainstream. Kaya yung sinasabi nila na safe ang Davao, paano magiging safe kung marami tayong nababalitaan tulad lang yan? At yung sinasabi natin ngayon, at yung balita mo ngayon na 61. At yung pong mga empleyado ng mismong munisipyo ay nagpositibo sa droga. Ay, Di ba? So paano natin ipapaliwanag na safe kung sa munisipyo pa lang hindi na nila nakokontrol? Yung sinasabi nila walang droga, munisipyo nga merong mga nagdodroga. Nag-positive. At- At idagdag ko, Opo. Mike, yung aid mismo ni Sarah. Di ba? Yung nahuli, nagpaparte. Party drugs. Oo. So ni Ray yun. Party drugs. Nangyayari yun sa kanila, sa bakod nila. Kumbaga, tsaka, ito yan, syempre, narinig ko mismo kay Las Cañas, sila mismo yung nagtayo eh. Sila Michael Yang, nagtayo sila ng Shabu Laboratory doon. Ang Karibal, yun yung tinutumba nila. So kumbaga, maliwanag eh. At least, as far as I'm concerned, nakita ko yung mga laman loob ng Duterte crime family na tinatawag ko. Tsaka hanggang ngayon, nung nakaraan lang, estudyante, nahulihan ng worth 3.5 million na shabu na nakaipit sa short. Yeah, ganon. Saan nang gagaling yun? Kung wala nang droga, safe ang Davao, ganyan, na kwento nila, tingin ko, hindi totoo yun. Tingin ko, minaniobra nila yung titulo na yan. Para masabi lang na magaling talaga si Duterte. Ang challenge lang talaga sa atin is kung paano mamulat yung But in time,
mangyayari yan. Basta tuloy-tuloy lang. Lalo na kung matuloy yung impeachment next year, makikita rin yun. Lalabas yun. Tapos, pagka nasa mga private conversations, ang panawagan niya hindi maganda. Kaya talagang maraming dahilan kung bakit hindi siya dapat kasama doon sa ICI. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.